aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Embahada ng Pilipinas sa Turkey, tiniyak na walang Pilipino casualty sa naganap na pagsabog sa Istanbul Airport. Programa para sa inaugurasyon ni President-elect Rodrigo Duterte na isapinal na. Senador Bongbong Marcos formal lang naghain ng election protest laban kay incoming Vice President Leni Robredo. Pag-boycott sa barangay elections sa darating na Oktubre, itinanggi ng isang COMELEC commissioner. Chosen beneficiaries makakabahagi sa napanalo ng cash prize ng mga kalahok sa Wish 1075 Ultimate Fandom Challenge. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Hunyo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untbweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Aabot sa 36 ang nasawi habang 147 ang sugatan sa pang-aatake sa Ataturk International Airport sa Istanbul, Turkey. Ito ang balita ni Bert Cerudo. Binulabog ng pagsabog at mga putok ng baril ang Ataturk Airport sa Istanbul, Turkey matapos umatake ang 3 armadong kalalakihan sa paliparan. Ayon sa mga otoridad, 3 suicide bomber ang umatake, 2 sa loob ng terminal habang ang isa naman ay nasa parking lot. Nagawa pa ng mga suspect na makipagpalitan ng putok sa mga pulis bago nila pasabugin ang kanilang sarili. Umabot sa 36 ang nasawi habang 147 na ang sugatan sa pag-atake. Ayon kay Turkish Prime Minister Binali Yildirim, posibleng mga miyembro ng mga militanteng grupong ISIS ang nasa likod ng pag-atake. Nagpaabot na ng pagkondena ang international community kasunod ng madugong pag-atake. Ayon kay White House spokesman Josh Earnest, isang heinous crime ang ginawa ng mga suspect. Sinabi naman ni Australian Prime Minister Malcolm Turnbull, nais lamang ng mga terorista na lumikha ng dibisyon mula sa mga nagkakaisang bansa. This is a reminder that Islamist terrorists seek to destroy, divide and kill Muslims as well as Christians and other people of non-Muslim faiths. They are a murderous criminal movement seeking to create division and destruction and make us turn on each other. Para naman kay Turkish President Recep Tayyip Erdogan, ang pangyayari ay dapat magsilbing turning point sa kampanya ng mundo laban sa terorismo. Sa ngayon, balik na sa normal ang operasyon ng mga papalabas ng Istanbul Airport. Ngunit ang mga papasok na international flight ay nananatiling suspendido. Nagpalabas na ng travel alert ang Turkish government sa mga maglalakbay at turista, lalo na sa mga pangunahing syudad ng Istanbul at Ankara. Samantala, wala namang naiulat na Pilipino casualty sa naganap na suicide bombing sa Istanbul, Turkey. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Turkey, nananatiling mahigpit ang seguridad sa lugar at pinayuhan na rin ang ating mga kababayan na iwasang magpunta sa matataong lugar tulad ng mga shopping mall at bus stations. Ayon sa Embahada, aabot sa 3,500 Pilipino ang kasalukuyang naninirahan ngayon sa Ataturk. Kasunod ng terror attack, naka-heightened alert na rin ang PNP Aviation Security Group. Kasama sa security plan ang mas pinaigting na pagbabantay sa mga paliparan sa bansa. Nagpa-heightened alert sila doon ng mga tropa nila
It's basically the same procedures that they're doing. Ang Ataturk Airport ang itinuturing na isa sa pinaka-secure na airport sa buong mundo. Bert Cerudo, UNTV News, Worldwide. Kilalanin natin ang ilan sa mga personalidad ng ilan sa mga bagong kongresistang kabilang sa 17th Congress. Itong balita ni Grace Casin. Sinasabing magiging kapanapanabik ang susunod na kongreso dahil maliban sa mga kontrobersyal na batas na nais ipasa ni President-elect Rodrigo Duterte, iba't ibang personalidad rin ang magsasama-sama sa 17th Congress, lalo na sa pagpasok ng mga kongresista. Kabilang narito si Bataan Representative Geraldine Roman, ang kauna-unahang transgender woman na naging mambabata sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay anak ng mag-asawang Herminia at Antonio Roman Jr. na dati ring kongresista. I have a platform called Equality, but it's not the usual na associated with gender equality. It's an acronym which represents my different advocacies. Ang 25 anyos naman na siyang Kabuhayan Party List Representative Dennis Laugan ang pinakabatang kongresista sa 17th Congress. Subalit para sa kanya, hindi hadlang ang edad para magawa niya ang kanyang tungkulin. Gusto ko lang talaga gawin yung best ko. And of course, syempre, to learn from yung peers ko. Yung mga mas senior sa akin, I want to learn as much as I can. Pumalit naman kay Senator-elect Manny Pacquiao sa lower house ang kanyang kapatid na si Rogelio. Aniya, bilin sa kanya ng kapatid na muling isulong ang mga panukalang batas na inihain ni Manny na hindi naisa batas. Pangako naman ni Sarangani Representative-elect Rogelio Pacquiao na hindi siya liliban sa sesyon. Sisikapin po natin na makaka-attend sa lahat ng mga pagpupulong, sa lahat ng session na gaganapin sa Kongreso. Kabilang rin sa mga artistang kongresista sa susunod na kongreso ay sina Makati City 1st District Representative Monsur del Rosario, Batangas 6th District Representative Vilma Santos at Manila 3rd District Representative John Marvin Nieto. Pasok ding kongresista si Ilocos Sur Representative Deo Gracia Savellano, ang asawa ng aktres na si Dina Bonnevie. First-time congressman din ang kilalang human rights lawyer at ngayon ay Kabayan Party List Representative Harry Roque. Dating MMDA Chairman at ngayon ay Marikina Representative Bayani Fernando. Mula naman sa pagiging senador, sasabak naman sa pagiging kongresista si dating Senator Pia Cayetano na ngayon ay kinatawan ng Taguig City. Lahat ng 68 mga neophyte congressman ay sasailalim sa Executive Course on Legislation upang pag-aralan ng mga proseso na dapat nilang malaman sa bababang kapulungan ng Kongreso. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Nakatakda ng ihain bukas sa Senado ang panukalang batas na magbabalik sa parusang bitay sa bansa at ngayon pa lang ay nakakuha na ito ng suporta sa ilang baguhang senador. Itong balita ni Brian De Paz. Sisimula na bukas ni Senador Vicente Soto III at Panfilo Lacson ang paghahain ng panukalang batas upang ibalik ang parusang bitay. Kasama ang bill sa priority measures ng Duterte administration laban sa kriminalidad. Naniniwala sina Senador Lacson at Soto na ang death penalty bill ay solusyon upang masugpo ang kaso ng illegal na droga sa bansa at mapanagot ang mga gumagawa ng heinous crimes. Lethal injection ang bersyon ng death penalty bill ni na Senador Soto at Lacson. Pabor ang ilang baguhang senador sa panukala. Ako, I'm in favor of death penalty for big-time drug syndicates and big-time drug lords. In hanging, I think di na yata yan acceptable nowadays. So I think we have to come up with more acceptable means. Like in the US, it's lethal injection. Bukas naman si Senador Sani Angara na pag-aralan ang mga nasabing bill. Ayon naman kay Senate President Franklin Drilon, nakahanda ang Senado na pagdebatehan ito. Naniniwala siya na ang unang isyong dapat masolusyonan ay kung epektibo ba ang justice system ng bansa. Si Drilon ay Senate President nang ma-abolish ang death penalty. Ito'y na-abolish sa pamamagitan ng 1987 Constitution sa ilalim ni dating Presidente Corazon C. Aquino. 1993 naman ng pangunahan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang re-imposition nito, ngunit walang naisalang sa execution. 1999 naman nang may maparusahan ng bitay sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ngunit tuluyang hindi ipinatupad ang capital punishment sa ilalim ni dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2006.
Kung may mga naghayag na ng suporta, meron ding tumututol rito. Si Senator-elect Risa Hontiveros tiniyak na tututulan niya ang death penalty bill kahit na kabilang siya sa majority bloc. Kung may magfa-file ng reimposition of death penalty, i-oppose ko po yan. Kabilang rin si Senator-elect Laila de Lima sa tutol na ibalik ang capital punishment sa bansa. Sa lower house naman nakahanda na ring maghain ng kaparehong bill si Congressman-elect Rufy Biazon. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Pinabulaanan ng isang COMELEC commissioner na iboboykot nila ang barangay election sa Oktubre. Ito ang balita ni Victor Cosare. Wala man akong narinig, walang nagsabi na magbo-boycott any of the commissioner. Trabaho po namin magpatakbo ng eleksyon. Ito ang naging pahayag ni COMELEC Commissioner Louis Tito Guia kaugnay ng issue na umano'y iboboykot nila ang barangay election sa Oktubre. Paglilinaw ni Guia, sa operasyon o pagpapatakbo lamang ng halalan sila hindi makikilahok upang matutukan ang pagresolba sa mga kasong nakabinbin sa First Division. Kasama ni Guia sa First Division sina Commissioners Rowena Guanzon at Christian Robert Lim. Ayon kay Guia, kung tutuusin, kaya nang patakbuhin ng senior at field officials ng COMELEC ang barangay polls. Siguro in organizing the barangay election, akong commissioner, I'd rather, kung pwede, wag muna akong mag-take ng mga committee assignments sa operations, no? Kasi I would like to concentrate on resolving pending cases. Kung ayaw humawak ng komite, hindi namin pipilitin na hawakan ng komite. Subalit ayon kay Guia, kasama pa rin sila sa deliberasyon ng OnBank kaugnay sa barangay and SK elections gaya ng pag-aproba sa budget at pagbili ng mga kailangang kagamitan para dito. Samantala muli namang umapela kay Bautista si Guanzon na itakda na ang executive session upang maiayos ang problema sa pagitan ng mga miyembro ng OnBank. Ayon kay Guanzon, nais lamang niyang maiayos ang ilang polisiya na nakapaloob sa memorandum na pirmado ng 6 na commissioners laban sa poll chief. I'm sure naman pag naka-meeting lang maayos eh. Pero kung ayaw niya mag-meeting, sige, agenda na lang namin isa-isa. Yung pwede namin gawin as NBank, gawin namin. Pero then, it will not cure or solve our working interpersonal relationship. Gusto ko rin mag-move forward regarding the matter. Basta sabi ko lang, pag tayo magkakamiting, ayoko sigawan, bastusan. Kasi yun ang nangyayari minsan eh. At yun ang hindi karapat-dapat. Sabi ko nga, dapat may respeto, may kortesiya sa bawat isa. Kinumpirma naman ng poll chief na nagpadala na siya ng sulat sa ilang commissioners na naglalaman ng kanyang inisyal na mga sagot sa mga puntong nakapaloob sa memorandum. Isa si Guia sa nakatanggap ng nasabing sulat. Hinihintay naman ni Bautista ang magiging tugon ng mga naturang commissioners kaugnay dito. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Naisapinal na ang magiging programa hanggang sa ihahandang pagkain para sa inaugurasyon ni President-elect Rodrigo Duterte sa Palasyo ng Malacanang bukas. Ito ang balita ni Nel Maribojo. Isang araw bago ang inaugurasyon ni President-elect Rodrigo Duterte ay mahigpit na ang ipinatutupad na seguridad sa Malacanang Complex. Bumuo na ang Philippine National Police ng Task Force Panunumpa na siyang mahigpit na magbabantay sa paligid ng Malacanang, PICC at Boracay Mansion sa Quezon City. The Task Force Panunumpa 2016 shall secure government facilities and critical infrastructures and protect the people from any acts of terrorism and violence. It will also prevent the massing of demonstrators along key points by conducting sustained CDM operations. Nagsisimula na ring maganda ang iba't ibang media organization para sa makasaysayang panunumpa bukas ng ika-16 na Pangulo ng Bansa. Ayon sa impormasyon na inilabas ng Malacanang, alas 10:30 ng umaga magsisimula ang programa para sa inaugurasyon ni President-elect Duterte. Mahigit 600 bisita ang inaasahang darating sa palasyo, kabilang na ang mga miyembro ng Diplomatic Corps. Pagkatapos ng makasaysayang panunumpa ng ika-16 na Pangulo ng Bansa, magaganap ang mass oath-taking ng incoming cabinet members at magkakaroon rin ang tinatawag na diplomatic reception.
Pagdating naman sa ihahandang pagkain, refleksyon sa pagiging simple ng incoming administration ng ihahanda. Ilan dito ang lumpiang ubod, pandesal na may kesong puti, vegan longganisa, munggo soup, pritong saba, durian tarlet, at pagdating sa inumin ay may pine mango cooler at dalandan juice. Inaasahan ngayong gabi ay darating na sa Maynila mula sa Davao City si President-elect Duterte. Ngunit hindi pa tiyak kung mananatili siya sa Malacanang o sa bahay pangarap pagkatapos ng kanyang panunumpa sa tungkulin. Idinisenyo naman ng Davao-based fashion house na Jardine ang susuoting Barong Tagalog ni Duterte na gawa sa pinya gussi fabric na tinerno sa itim na pure cotton pants. Particularly, that is the pattern that we get, the embroidery with the barong is from the Manota tribe. Kasi as we found out na it's much simple. Samantala, idineklara naman ng Malacanang na isang regular working day ang June 30, ang araw ng inaugurasyon. Matatandaan naman na noong June 30, 2010 sa inaugurasyon ni Pangulong Aquino at Vice President Jejomar Binay, ito ay naideklarang special non-working holiday sa bisa ng Proclamation No. 2085 na nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Isang public viewing naman ang bubuksan sa isang palengke sa Davao City upang mapanood ang inaugurasyon bukas ni incoming President Rodrigo Duterte sa Palasyo ng Malacanang. Ito ang balita ni Joan Nano. Excited na ang maraming taga Davao para sa inaugurasyon bukas ng dating ama ng lungsod at ngayon susunod na Pangulo ng Bansa na si Rodrigo Duterte. Kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa na Mindanao nang uupo sa pinakamataas na pwesto sa pamahalaan kaya kanya-kanya sila ng diskarte upang mapanood ang inaugurasyon. Ngunit para sa mga walang sariling telebisyon o kaya ay nasa labas sa oras ng inaugurasyon, maaari silang pumunta sa Bangkerohan Public Market sa Davao City dahil may bubuksan ditong public viewing. Isang malaking widescreen ang itatayo sa palengke upang makapanood ang maraming vendor. Tayo as taga Davao, siyempre tuwang-tuwa tayo kasi galing first president na galing sa Mindanao. So siyempre, sino pa naman ang number one tayo taga Davao talaga. Matutuwa. May ibibigay ring libreng merienda para sa unang 50 individual na maagang pupunta sa viewing area. Very happy kay na tagaan gyud mi diri nga area nga live nga for the first time nga nahimong presidente diri sa taga Davao. So excited gyud mi sa mahitabo ugma. So giatangan gyud namo. Umaasa ang mga supporter ni Duterte na magtatagumpay ang bagong administrasyon sa mithiing masawata ang krimen at iligal na droga at maiangat ang pamumuhay ng mga mahihirap na Pilipino. Paalala naman sa publiko, may pasok bukas dahil hindi naman idineklarang holiday ng Malacanang ang inaugurasyon ni incoming President Duterte at Vice President Leni Robredo. Kasama ang Davao News Team, Joan Nano, UNTV News Worldwide. Isinasapinal na ng kampo ni Vice President Leni Robredo ang programa para sa inaugurasyon bukas. Simple lang ang programa pati na ang mga pagkaing ihahanda at nasa 300 bisita lang din ang imbitado na kinabibilangan ng kanyang election running mate na si dating DILG Secretary Mar Rojas. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Bukas na ang inaugurasyon ni Vice President Leni Robredo, kaya puspusan na ang paghahanda ng kanyang inaugural committee para sa idaraos na programa. Simple at maiksi ang gagawing inaugurasyon sa dating Boracay Mansion o ngayon Quezon City Reception House. Tatagal lang ito ng 1 oras na sisimulan bandang 9:00 ng umaga. Manunumpa siya sa 2 kapitan ng barangay na sina Rolando Coner ng Punta Tarawal, Camarines Sur at Regina Celeste San Miguel ng Barangay Mariana, Quezon City. Napili si Kapitan Coner dahil siya ang kinatawan ng pinakamahirap, pinakamaliit at pinakamalayong barangay sa Camarines Sur. Habang si Kapitan na Regina naman ang kinatawan ng barangay kung saan naroon ang bagong opisina ni Robredo. So, yung sa akin lang, yung inauguration kasi gagawing talagang simple. Naiintindihan natin na parang araw ito ni President-elect Duterte. Ayaw naman natin na parang makiagaw tayo ng atensyon.
Matapos ang sariling oath-taking, mag-a-administer rin siya ng panunumpa ng ilang lokal na opisyal at dadalo sa mga pulong bago pumunta sa inorganisang Thanksgiving party sa Quezon City Memorial Circle. Nasa 300 ang bisita sa inaugurasyon ni VP Lenny at kumpirmadong dadalo rito ang kanyang running mate sa eleksyon na si dating DILG Secretary Mar Rojas. Nasa Cebu si Rojas para sa kanyang pasasalamat tour sa mga lugar na bumoto sa kanya sa nagdaang halalan. Tiniyak naman ni Rojas na uobserbahan niya ang mga hakbang ng Duterte administration, lalo na sa pangakong tatapusin ang problema sa krimen at iligal na droga sa loob ng 6 na buwan. I don't discount the frustration, I don't discount the desire for change, I don't discount the desire for improvement, but I think what's different is that, it became instant. I'll do it in 3 months, I'll do it in 6 months. Samantala, suportado naman ni VP Robredo ang mga programa ni incoming President Duterte kumpara ito sa pagkakaisa ng bansa. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Elliptical Road sa Quezon City. Itong balita ni Monokson live. Mon! Yes, magandang hapon, Bernard. Sa ngayon ay wala naman masyado maging problema sa mga dadaan dito sa may Commonwealth malapit sa Elliptical Road. Pero dyan sa may area ng EDSA papasok dito sa Elliptical Road, medyo mabagal na ang daloy ng mga sasakyan. Magmula dyan sa may EDSA, pag kayo manggagaling dyan sa may Quezon Ave, papasok dito sa may Elliptical Road, medyo mabagal po ang daloy ng mga sasakyan. Dito sa may area, papasok po ng Elliptical Road. Moderate to heavy traffic, magmula dyan sa may kanto ng Quezon Ave EDSA, maging yung underpass at itong service road, mabagal po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa makatawid kayo ng Agham Road dyan sa may area ng malapit sa BIR hanggang sa may kanto naman ng Elliptical Road. Itong area ng East Avenue sa may tapat ng Elliptical Road, itong area going po ng Cubao, walang masyado maging problema. Subalit yung mga nanggagaling ng Kamuning, papasok po rito sa may Elliptical Road. Medyo mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, yung tapat po ng Quezon City Hall, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan. Pero after naman dyan, pagpasok po rito sa may area ng Commonwealth ay magiging maluwag at walang problema po sa daloy ng trapiko. Itong area ng Philcoa, yung mga nanggagaling po dyan sa may area ng Commonwealth, light traffic po tayo hanggang kayo makarating sa may kanto ng Visayas Avenue at dyan sa may North Avenue. Yun nga lang, dyan sa may area ng North Ave, mabagal po ang daloy ng mga sasakyan sa may tapat ng Mindanao Avenue, Trinoma area at dyan papunta po sa may area ng Muñoz. Samantala, yung mga pupunta naman ng Maynila, nadadaan naman ng Quezon Ave magmula sa Elliptical Road, medyo mabagal lang po ang daloy ng mga sasakyan sa may area ng Elliptical Road, Quezon Ave hanggang sa may pagtawid ng EDSA. Pero after naman po niyan ay magiging maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy naman po dyan sa may kanto ng West Ave at hanggang sa may area ng Roosevelt. Paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Miyerkules hanggang mamayang alas 7 ng gabi ang number coding. Bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number nagtatapos sa number 5 at sa number 6. Yan po ang ating traffic update. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Monokso. Nagulat ng live mula sa Elliptical Road sa Quezon City. Kaya pang tumagal ng mahigit sa 3 buwan ang supply ng bigas sa buong bansa kahit na nasa panahon ng pagtatanim ngayon ang mga magsasaka. Itong balita ni Ray Pelayo. Tiniyak ng National Food Authority o NFA na sapat ang supply ng bigas ngayong lean months o panahon ng pagtatanim ng palay mula Hulyo hanggang Setyembre. Aabot sa 3.54 million metric tons ang national inventory ng bigas na tatagal hanggang 110 days o halos 4 na buwan. Mahigit sa 1.02 million metric tons ang nasa NFA
1.4 million metric tons ang nasa commercial at 1.47 million metric tons naman ang nasa mga tahanan. Nananatili pa rin sa 27 pesos ang kada kilo ng NFA regular milled rice habang 32 pesos naman ang sa well milled. Ayon sa NFA, di nila inaasahang tataas ang presyo ng commercial rice, subalit kung sakali man ay nakahanda silang magdagdag ng supply sa mga pamilihan upang may mabili na mas mababa ang mga consumer. Wala pa namang planong umangkat ang pamahalaan at hinihintay pa ang magiging direktiba ng susunod na administrasyon sa magiging polisiya nito sa importasyon. Nakahanda rin ang NFA kung sakali mang magkaroon ng kalamidad sa bansa, gaya ng posibilidad na pag-iral ng La Nina sa huling bahagi ng 2016. Ngayon pa lang ay naka-preposition na yung ating stocks para in case of emergency, within 24 hours ay mayroon tayong response time. Sa ngayon ay nasa 10,600 na ang accredited NFA outlet at dadagdagan pa ito upang mas maraming mabilhan ng murang bigas. Ray Pilayo, UNTV News Worldwide. Isinusulong ng susunod na administrasyon ang paggamit ng mas malinis na uri ng enerhiya upang makabawas sa polusyon at paglala ng climate change. Subalit kaakibat nito ang mas mahal na singil sa mga consumer. Itong balita ni Mon Hocson. Hayag na binabanggit ni President-elect Rodrigo Duterte na magfo-focus ang kanyang administrasyon sa paggamit ng mas malinis na uri ng enerhiya. Ito ay ang paggamit ng tinatawag na renewable energy gaya ng solar, wind at hydropower. Di kalaunan ay plano ng Duterte administration na unti-unti nang bawasan ang paggamit ng coal at diesel. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng enerhiyang nagagamit ng bansa ay mula sa coal, diesel at natural gas. Ang ganitong uri ng enerhiya ay hindi nare-recycle at nag-iiwan ng masamang epekto sa kalikasan. Ang abo ng coal na end product ng pagsunog dito ay hindi na napapakinabangan. Nakakadagdag rin sa polusyon sa hangin ang usok na nagmumula sa mga coal, diesel at gas power plant. Subalit may kapalit ang paggamit sa cleaner form of energy. Mas mahal ito, hindi tulad sa coal at diesel na mas mura. Kaya't ang hamon sa susunod na administrasyon ay kung paano magagawang mas abot kaya ang singil sa kuryente para sa lahat. Sa ngayon, mayroong plano na mas palawigin ang tinatawag na FIT o Feed-in Tariff. Ang feed-in tariff ay isang component na sinisingil sa bill ng mga consumer kapalit ng mga itinatayong renewable energy gaya ng mga solar power plant. It's quite a challenge talaga na i-balance yun na you're trying to encourage renewable but at the same time you're trying to make your rates lower. Sa ngayon ay nasa 12 centavos ang FIT-all charge na sinisingil sa mga consumer. Tataas pa ito kapag mas maraming renewable energy na planta ang maitatayo. Malamang tumaas yung FIT-all dahil pag dumami yung isasama dun sa magiging entitled, di syempre lalaki yung kakailanganin mong budget para sila ibigyan ng subsidy. Ipinaubaya naman ng DOE ang pagdidesisyon sa pagpapalawig ng FIT sa susunod na administrasyon. Maging ang Energy Regulatory Commission na siyang regulatory body sa pagtatakda ng singil sa kuryente ay nakahandang sumunod sa anumang ipag-uutos ng Duterte administration. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Tumataas ang bilang ng mga batang may autism sa bansa taon-taon base na rin sa pagdami ng bilang ng mga batang dinadala sa mga neurodevelopmental pediatrician. Itong balita ni Aiko Miguel. As of 2015, 1 in 68. Siguro nung 1980s, 1 in 10,000 pa nga yan eh. Pero every year we are looking into higher prevalence rates of autism in children. Isang factor na nakikita ng mga neurodevelopmental pediatrician na dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga batang may autism ang kamalayan ng mga magulang patungkol sa kondisyon ng kanilang mga anak. Mas batid na umano ng publiko kung ano ang nakapaloob sa autism spectrum disorder. Ipinababatid naman ni Dr. Mimi Avendaño ng Philippine Children's Medical Center na hindi matutukoy sa isang diagnostic test ang pagkakaroon ng autism ng isang bata.
autism is not diagnosed with a newborn screening. So, minsan nagtatampo yung mga parents kasi na nag-testing naman kami pero hindi naman sinabi sa amin na meron. It's not. Bagaman wala pang natutukoy na dahilan hanggang ngayon kung bakit nagkakaroon ng autism ang isang bata, isa sa mahalagang basehan na kanilang tinitingnan ang genes o pinagmulan ng lahi nito. Ano ba yung pwede mong magawa? Ano yung pwede mong maibigay sa bata? So that includes management and interventions. So part of the conventional interventions will be yung mga therapy. So occupational therapy, speech therapy, and of course school. 3 klase ang tinitingnan ng isang pediatrician kapag ang isang bata ay maaaring maikonsidera na may developmental delay o autism spectrum disorder. Una ang social interaction difficulties o ang pagkailap ng isang bata na makihalubilo sa ibang bata. Pangalawa ang communication challenges o ang mga kakaibang facial at hand gestures ng isang bata. Pangatlo ang tendency to have repetitive behavior o ang kasanayan ng isang bata sa paulit-ulit na paggawa sa isang bagay araw-araw na kapag nabago ay maaari itong magwala o manakit ng kapwa. Isang mabuting hakbang upang magabayan ang mga batang may autism ang pagbisita sa mga neurodevelopmental pediatrician. Hindi naman kailangan pang gumastos ng malaki dahil may mga center sa bansa na nagte-therapy at tumutulong sa mga pamilyang walang anuman upang ipagamot ang kanilang mga anak. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Kinumpirma ng Department of National Defense na nakikipagpulong na ang militar sa Indonesian authorities kaugnay ng pagkakaroon ng Sea Marshal sa Philippine Maritime Zones malapit sa Indonesian border. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dahil sa serye ng mga pandurukot ng mga armadong kalalakihan sa loob ng Philippine Maritime Zone, sinabi ni National Defense Department Outgoing Secretary Volter Gasmin na kinakailangan pang paigtingin ng pamahalaan ang paglaban sa bantang ito sa seguridad. Kaya naman sa kasalukuyan nakikipagpulong na ang militar ng bansa sa Indonesian authorities upang pag-usapan ang posibleng paglalagay ng Sea Marshal sa border ng Indonesia at Pilipinas. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Yung magkakaroon ng, kumbaga, Sea Marshals. Ikakarga natin sila sa barko nila pag nasa teritoryo na natin. Tapos sila uli ang babalik pagka papunta na sa lugar nila. Yan ang pinag-uusapan pa. Hindi pa firm up yan. Pinag-uusapan ng military yan ngayon. Batay sa 1975 Philippine-Indonesia Agreements on Border Crossing and Border Patrol, sa prinsipyo ng hot pursuit, maaaring habulin ng Indonesian forces ang mga taong gumawa ng krimen sa kanilang teritoryo, subalit tumakbo at nanganlong sa Philippine territory. Gayunpaman, kung nangyari sa Philippine territory ang pangingidnap sa Indonesian nationals kamakailan, isang pamamaraang nakikita ng Philippine at Indonesian authorities ang pagkakaroon ng joint maritime patrol at military operations malapit sa border ng dalawang bansa. Pinag-uusapan ng military to military ngayon kung ano ang appropriate or adequate force na ilagay sa barko nila or sa barko natin. Kung papunta tayo doon sa kanila, papunta naman sila sa atin. At saka merong responsibility siyan kung pagdating ng Indonesian water, silang babantay. Pagdating sa atin, tayo naman ang babantay. Pangunahing layunin ng border agreement ng Pilipinas sa Indonesia na magkaroon ng information sharing at coordinated operation upang maiwasan ang paglaganap ng transnational crimes. Ang magiging hakbang ng Indonesian authorities sa loob ng Philippine Maritime Zones ay kinakailangan namang well-coordinated sa Philippine government. Subalit nang tanungin naman si Secretary Gasmin kung maaaring sumama sa pag-rescue ng Indonesian kidnap victims ang Indonesian authorities, ang kanyang tugon. For this particular incident, hindi pwedeng pumasok. Pwede tayong humingi ng tulong in terms of exchange of information about yung pagkatao nitong mga na biktima, ano ang what prompted the kidnapping, informations like that, no? Pwede yun. Exchange of information.
Pero for them to come and help in the rescue, hindi pwede. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. I-recall ni incoming PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga pulis na nagsisilbing police escort ng mga individual na wala namang seryosong banta sa buhay, lalo na ang mga pulis na rumaraket bilang bodyguard. Ito ang balita ni Lea Ilagan. I-recall simula sa July 1, incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa ang mga pulis na nakatalaga sa mga pribadong individual na wala namang seryosong banta sa buhay. Ito ay upang madagdagan ang mga pulis na nagpapatrolya at mabawasan ang mga sumasideline lang bilang bodyguards. Kasi sila natin yung orders na nagdi-detail ng pulis doon sa kanila. Pag na-prove natin na walang banta sa kanilang buhay. Bagamat tumangging pangalanan, inihayag ni Police Security Protection Group spokesperson, Police Superintendent Rogelio Simon, na may 8 pulis na inirekomenda na nilang sampahan ng administrative case matapos mahuling nagmumoonlighting o nag-e-extrang trabaho sa gabi. Nakita natin na sumasama sila sa mga kanilang mga former VIPs na hindi pa approve ang kanilang mga availment. Bunsod nito, naghigpit na rin sila sa attendance ng mga ito sa pamamagitan ng araw-araw na pagre-report sa PSPG. Samantala, kinumpirma ni Colonel Simon na bumaba na ang bilang ng mga pribadong individual na binigyan nila ng police security dahil bawat aplikasyon ay dumadaan sa masusing threat assessment ng intelligence group. At talagang nagbibigyan na lang ng mga protective security personnel ay yung talagang matataas ang mga threat. Yung pwede nating sabihin na anytime mayroong mangyari sa kanila. Ang mga pulis na tatanggalin bilang security detail ay dadalhin naman sa National Capital Region Police Office upang tumulong sa pagpapatrolya. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nahulihan ng hinihinalang shabu ang 5 taga-Baseco compound sa isinasagawang one-time big-time operation ng Ermita Police kagabi. Ito ang balita ni Jericho Albano. Hindi nakaligtas sa kamay ng mga otoridad ang 5 suspect na nahulihan ng illegal na droga sa Block 9 ng Baseco Compound sa Maynila kagabi. Na-recover sa mga itong 20 sachets ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Ayon kay Ermita Police Station Commander Police Superintendent Albert Barot, nahuli ang mga suspect dahil na rin sa ulat ng mga opisyal ng barangay sa talamak na bentahan ng droga sa lugar. Nadiskubre ang hinihinalang mga shabu nang sitahin ng mga pulis ang mga suspect. Nagtangkapang tumakas ang 5 subalit hindi rin ito nakaligtas. At nung nag-conduct tayo ng stop and freeze, by chance, nahuli po natin sila. Although nagkaroon ng takbuhan, pero inabot sila ng tropa. Nung pinaano natin yung sa bulsa nila, kung ano ang laman, doon kita natin yung dala-dala nilang mga shabu. Na ano lang naman po, nagkataon lang po nandun na po ako sa bahay ngayon. Wala pong droga na huli sa amin naman mismo. Malaking tulong ngayon ayon kay Barot ang kooperasyon ng mga tauhan ng barangay para sa ikadarakip ng mga drug personality sa Baseco area. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 5 na kasalukuyang hawak ng Ermita Police Station. Jericho Albano, UNTV News, Worldwide. Dalawang 2,410 araw na po ang nakalilipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayon na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano-ano ba ang mga weather system ang nakakaapekto ngayon sa atin?
Magandang gabi, Bernard, at sa ating mga kasambahay, umiiral pa rin itong Intertropical Convergence Zone. Medyo umangat yung kanyang concentration at nahagip na itong malaking bahagi ng Luzon. Pero ayon sa Pag-asa, ito'y magdudulot ng makulimlim na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. So far naman, wala pang nakita ang Pag-asa na panibagong bagyo o LPA na makaka-apekto sa ating bansa. Maging yung habagat natin ay wala pang nakikita na maging epekto sa Pilipinas. Bernard. Sige Ray, bigyan mo na sa amin ang magiging lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yun nga pong Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto ngayon dyan po sa may area ng Southern Luzon at ng Visayas. Pero sa forecast po ng Pag-asa, ang apektado pong lugar, yung pong area ng Central Luzon, ang Metro Manila, kasama na po ang katimugang bahagi ng Luzon, makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa nalabing bahagi ng Luzon, makakaranas din po ng mga biglaang mga pagulan o yung tinatawag po natin na thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Tuwing 36 sa Baguio po 17 to 26 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Buong Visayas pa rin po ay cloudy ang papawarin at makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa Iloilo City hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong makita ng maximum temperature bukas. Ganyan din po sa may area ng Tacloban. Pero sa Metro Cebu hanggang 33 degrees Celsius. Ang area po ng Northern Mindanao ay makakaranas po dyan ng makulimlim na lagay ng panahon at meron pong light to moderate rains. Pero mas malaking bahagi ng Mindanao, magkakaroon po ng partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa na magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City, Metro Davao and Zamboanga City, maaari pong maitala naman ang maximum temperature na 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:30 a.m. at naman pong sunset, 6:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan sa studio. Salamat Ray Pelayo, nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Formal na nakapaghain ng electoral protest sa Supreme Court, natatayong Presidential Electoral Tribunal si Senator Bongbong Marcos laban kay Vice President-elect Leni Robredo. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Go ahead, Roderick. Bernard, pasado alas 4 nga kanina nang maghain ng election protest itong si Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Korte Suprema na siyang tumatayong Presidential Electoral Tribunal. Ito ay upang questionin yung pagkapanalo ni incoming Vice President Leni Robredo sa nakaraang halalan. Kinu-question ng kampo ni Marcos ang resulta ng halalan sa mga lalawigan ng Basilan, Maguindanao at Lanao del Sur dahil dati na umanong may shade ang mga balotang ginamit doon. Umaabot sa 1 milyong boto ang pinaglalabanan sa naturang mga lalawigan. Madami rin po kaming ebidensya, testimonial, documentary and such other evidence na nagpapatunay na sa mga probinsyang ito ay walang tunay na halalan sapagkat sa mga probinsyang ito nagkaroon po ng tinatawag na pre-shading ng mga balota. Hinihiling din ni Marcos na magkaroon ng manual recount o muling bilangin ang mga boto sa 22 lalawigan at sa mga lungsod ng Bacolod, Iloilo, Cebu, Lapu-Lapu at Zamboanga. Sakop nito ang mahigit 36,000 na presinto na mayroong mahigit 8 milyong boto. Ayon kay Atty. Garcia, hindi lamang nagkaroon ng tinatawag na undervotes sa mga lugar na ito, kundi mismong mga election officer ng COMELEC ang tumistigo sa kanila na nagkaroon ng sari-saring mga anomalya. Pinaiimbestigahan din ng kampo ni Marcos ang tinatawag na Q-server upang malaman kung ano ang naging papel nito sa nakaraang halalan. Ito'y dahil lahat umano ng resulta ng halalan mula sa mga presinto ay dumadaan muna sa naturang server bago makarating sa Municipal at Provincial Board of Canvassers. Hinala ng kampo ni Marcos, posibleng nagamit ang Q-server upang manipulahin at impluensyahan ang resulta ng halalan. Na sa aming palagay, yun ang nag-elect ng ating ilang official ng ating pamahalaan.
Ayon naman kay Marcos, hintayin na lamang na lumabas sa gagawing investigasyon kung sino ang dapat managot sa anilay dayaan sa nakaraang halalan. When we have shown what exactly has been done and the evidence has been examined, it will be clear who will be accountable for all of this interference in our electoral process. Para naman kay Robredo, mas mabuti nang naghain ng formal na protesta si Marcos upang masagot nila ng maayos ang mga aligasyon ng kampo nito. Mabuti naman na nag-file siya sa tamang body kasi mahirap nung dinadala niya sa media, lalo sa social media yung kanyang protesta kasi hindi kami nabibigyan ng pagkakataong sumagot. Bernard, 100,000 pesos yung filing fee na ibinayad nitong si Marcos. Bukod pa dyan yung 200,000 pesos naman na deposito, initial na deposito para doon sa kanyang inihaing election protest. Pero kailangan pa nilang magbayad ng nasa 17 million pesos bago maimpisahan yung mismong recount doon sa inihain niyang election protest dito sa Korte Suprema. Bernard. Yes, Roderick, pagkatapos nitong proseso ng paghahain ng electoral protest, ano na ba ang mga prosesong susunod dito at gaano naman kaya katagal ang hihintay ng kampo ni Senator Bongbong Marcos? Bernard, batay doon sa panuntunan nitong Presidential Electoral Tribunal ay pwede nilang i-dismiss outright kapag nakita nilang walang basehan itong reklamo o itong protesta ni Marcos, pwede nilang i-dismiss kaagad ito. Pero pwede naman kapag nakita nilang ito ay may mga basehan naman, pwede naman nila, ang gagawin nila, ang susunod na gagawin is mag-i-issue sila ng summons, aabisuhan itong kampo ng mga respondent o itong kampo ni incoming Vice President Robredo na sumagot sa loob ng 10 araw dun sa inihaing protesta nitong si Senador Bongbong Marcos. At tinatanong natin kanina doon sa abogado mismo ni Marcos na si Attorney George Garcia kung gaano nila ini-expect katagal na itong buong proseso na ito ng kanilang election protest. Ang sinasabi niya is ayaw nilang pangunahan yung PAT kung gaano ba katagal ang itong buong proseso na ito ng election protest bago ito marisolba. Pero doon sa mga nakaraang protesta na dito sa Presidential Electoral Tribunal, ilang mga taon din ang inaabot at yung iba nga ay hindi na tinutuloy, inaatras na yung protesta at hindi na nagkakaroon talaga ng resolusyon yung inihahaing reklamo o protest. Huling katanungan na lang, Roderick, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, sino-sino ba yung bubuo dito sa Presidential Electoral Tribunal? Itong Presidential Electoral Tribunal, ito ay binubuo mismo noong 15 mga maestrado ng ating Korte Suprema o yung Supreme Court en banc. Ito ay binubuo, pinangungunahan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno kasama yung 14 pang mga maestrado ng ating mataas na hukuman. Bernard. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat ng live mula sa Maynila. Nakumpiska ng mga otoridad sa Argentina ang mahigit 4,000 kilong marijuana na mula sa Paraguay. Samantala, daan-daan ang nagprotesta sa harap ng Parliament sa London upang tutulan ang Brexit. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Raymar Orejenes. Sa United Kingdom, daan-daang anti-Brexit protester ang nagtipon sa tapat ng Parliament sa London. Ito'y upang tutulan ang naging desisyon ng referendum na tuluyan ng kumalas ang United Kingdom sa European. Dala ang kanilang mga pre-EU slogans. Sinisigaw ng mga demonstrador ang mariing pagtutol kay Leave campaigner Boris Johnson. Hanggang ngayon ay nananatiling hati pa rin ang political establishment at publiko sa UK sa Brexit. Sa Amerika, 2 matanda at 4 na bata ang nasawi matapos mahagip ng isang tractor trailer ng isang minivan sa Los Angeles, California. Ayon sa California Highway Patrol, nasunog ang naturang van matapos tumilapon ito sa embankment.
Sinubukan pang sagipin ng kanilang mga asawa ang kanilang may bahay at mga anak, ngunit natrap ito sa nasusunog na van. Hindi naman pinangalanan ng mga otoridad ang mga biktima habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa aksidente. At sa Argentina, nakumpiska ng mga otoridad sa bansa ang aabot sa mahigit 4,000 kilong marijuana. Sa ulat ng mga otoridad, natagpuan ang mga droga sa isang truck na nakapangalan sa isang timber company na mula sa Paraguay. Ayon sa Security Minister ng bansa, ito ang pinakamalaking marijuana haul nila kasunod ng pinaigting na border security sa bansa. Mula rito sa Latin America, Raymar Orejenes, UNTV News Worldwide. Umapila ang Zamboanga City Government sa susunod na kalihim ng Department of Justice na huwag pagbigyan ng iniaalok na plea bargaining agreement ng ilang miyembro ng Moro National Liberation Front na akusado sa 2013 siege. Ito ang balita ni Dante Amento. Nasa pre-trial stage pa rin ang kaso laban sa ilang miyembro ng Moro National Liberation Front na umano'y sangkot sa pagkubkob sa ilang bahagi ng Zamboanga City noong 2013. Ayon kay City Legal Officer Attorney Jesus Carbon, mabagal ang usad ng kaso dahil bukod sa hindi pa nahuhuli ang lahat ng akusado gaya ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari, ay hindi pa rin nare-resolba ang isyu sa plea bargaining agreement. At ngayong bago na ang mamumuno sa Department of Justice, umaapila ang city government na huwag papayagan ang proposal ng depensa na ibaba sa sedition ang kasong rebelyon ng mga akusado. Huwag din sanang papayagan na mapalaya ang mahigit sa 100 sospek dahil umano sa mahinang ebidensya. The thing is, there is an incoming Secretary of Justice. If it's necessary to see him and bring our stand regarding plea bargaining, then we might do it. Positibo ang Zamboanga City Government na mabibigyan ng katarungan ang sinapit ng lungsod sa kamay ng MNLF Miswari faction kahit pa plano ng Duterte administration na makipag-usap sa wanted na si Miswari kaugnay ng isinusulong na usaping pangkapayapaan. It's not dim. The process is still going on. Problem is the judge expects that by the time we have settled this issue of plea bargaining. Sa darating na August 8 hanggang 11, nakatakda ang susunod na pagdinig sa kaso. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News Worldwide. Hindi na maglalaro sa Rio Olympics sa Agosto ang top-ranked golfer na si Jason Day. Sa Twitter post ng Filipino-Australian na si Day, sinabi nito na ang posibleng transmission ng Zika virus at ang potensyal na makaapekto ito sa kanyang pamilya ang dahilan ng pag-withdraw niya sa 2016 Olympics. Si Jason Day ang ika-4 na kilalang golfer na umatras sa Rio Olympics dahil sa Zika virus scare. It's obviously a pretty big statement for me and my team to obviously pull from the Olympics, and with the understanding of what's going on down there with regards to the Zika virus, it was a very difficult decision to make, obviously from representing a country, but also having to put family first and make sure that's a priority over anything else, more so than golf and the Olympics. Naging bihikulo ang kauna-unahang Wish 1075 Ultimate Fandom Challenge upang makatulong ang mga awit at kanilang mga tagahanga sa ilang charitable institutions sa bansa. Ito ang balita ni Joan Nano. The winner is Defender. Hinirang ng
grand winner ang fan group ng The Voice Season 2 champion na si Jason D sa ginanap na Wish Ultimate Fandom Challenge kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Iginawad sa defenders ang grand cash prize na nagkakahalaga ng 1 million pesos at ang 35% nito ay ipagkakaloob sa kanilang napiling charitable institution na Kite Foundation na tumutulong sa mga batang may cancer. Nakuha naman ng fan group ni Darren Espanto o Darrenatics ang first runner-up na tumanggap ng 500,000 pesos at ang 35% pa rin ito ay mapupunta sa beneficiary nila na World Vision na lumilingap sa mahihirap nating mga kababayan. Nanalo naman ng 300,000 pesos ang Juanistas na kanila namang ibabahagi sa Real Life Foundation na tumutulong na mapag-aral ang mga estudyanteng walang kakayahang makapasok sa kolehiyo. Itinanghal naman ang third runner-up ang Mowinatics na nanalo ng 200,000 pesos at 150,000 pesos naman para sa Darrellnatics. Ang Lingap Volunteerism PH Incorporated naman ang napiling tulungan ng mga fans ni JK Labajo at Philippine Cerebral Palsy Incorporated naman sa Francis Natics. Bukod sa magandang bonding experience, hinangaan rin ng mga fan ang mabuting konsepto ng Wish 1075 Fandom Challenge kung saan nagsilbi silang mga instrumento upang makatulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Alright, in behalf of the Ones and the Juanistas, we'd like to thank Wish 1075 for organizing the Ultimate Fandom Challenge. Maraming salamat for uniting us. Thank you for giving us an avenue to showcase not just our talents, but the talents of the Juanistas. And thank you for using us, for giving us the ability to be a blessing to a foundation called Real Life Foundation. Maraming salamat sa inyo. More power to Wish. This concept brings the artist to the fans even more. And yun nga po, parang dahil dito sa Ultimate Fandom Challenge, mas naging close sila sa isa't isa. I think yun po yung pinaka-importante. Plus, nakakatulong pa po sila sa beneficiary. So, sabi nakakatuwa. Ang Wish 1075 Fandom Challenge ay isa lamang sa mga proyekto ng Wish 1075 na hango sa konsepto ni Kuya Daniel Razon na may layunin pa rin na makaagapay sa ating mga kapwa na nangangailangan. Tiniyak naman ni Kuya Daniel na magsisilbing kaakibat ang Wish FM sa pagbibigay ng iba't ibang serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Joan Nano, UNTV News Worldwide. This Fandom Challenge is different from other challenges dahil po nakapaloob pa rin yung charity at pagtulong sa ating mga kapwa-tao. And we are looking forward to doing more of this. Wish FM will be initiating different kinds of challenges like this as well as the continuation of our Wish Award. Wish FM will continue to grant wishes of those less fortunate fellow men here in the Philippines. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Abangan po bukas dito sa UNTV ang full coverage sa inaugurasyon ni na President-elect Rodrigo Roa Duterte at Vice President-elect Leni Robredo. Magsisimula po ito alas 4 ng madaling araw sa programang Pondahan. Para naman makabahagi sa gagawing talakayan sa inaugurasyon, gamitin lamang ang hashtag na Inauguration 2016 UNTV gamit ang inyong mga Facebook, Twitter at Quipspur account. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Itong balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.